Mira POV. Nakatulala lang ako ngayon sa kisame, habang napakagat labi. Pigil din ang aking paghinga, dahil baka maistorbo ko ang tulog ni Greg, na ngayon ay nakayakap at nakasandal pa ang mga binti sa akin, dahilan para hindi ako makagalaw. Dahan-dahan akong umikot paarap kay Greg, para mapagmasdan ang mukha nito. Ilang araw ko na rin yung hindi nagagawa, dahil sa inis ko dito. Napabuntong hininga ako. Nasasaktan pa rin ako sa mga sinabi nito sa akin kagabi. Pakiramdam ko kasi ay sinasabi nito, na hindi ako nito magugustuhan kahit kailan. Hindi ko napigilan ang mapangiti, noong mapagmasdan kong mabuti ang gwapong mukha ni Greg. Dahan-dahan kong dinama ang tungki ng ilong nito, na isa sa kinaiinggitan ko dito, dahil napakatanggos nyon. Wife, puzzle nito na ikinatigil ko sa ginagawa ko. Napamulaga pa ako ng mata, noong bigla na lamang itong nagmulat ng mata. Babalikwas na sana ako ng bangon, para umalis sa higaan nito, noong pigilan ako nito sa pamamagitan ng paghigpit ng yakap sa aking baywang. Pakiramdam ko ay hindi ako makagalaw. Mas lalo pa akong natulala, noong isinubsob nito ang mukha sa leeg ko. Napalunok laway ako, habang pihil ang hininga. Nararamdaman ko rin ang mabilis na tibok ng puso ko. Anong ginagawa mo? Kinakabahan na tanong ko dito. Can you let go of me? Masungit na tanong ko pa ulit dito. Masama pa rin kasi ang loob ko dito. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga nito. Can we talk peacefully? I can't let go of you, wife. Wika nito na hinalikan pa ang aking leeg, dahilan para lalo akong matulala. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. I'm not your wife. You didn't sign our marriage contract, wika ko dito, na para bang may bumura sa aking lalamunan, dahil sa pagpipigil na huwag maluha. Naramdaman ko na naman ang paghalik nito sa leeg ko. Napalunok laway ako. Ano bang ginagawa nito? Even I didn't sign the contract, I still treat you as my wife. Hindi ko rin pinirmahan ang marriage contract natin, dahil iniisip ko na baka may magustuhan ka pang iba. Wika naman nito na gumaralgal ang boses, na para bang nasasaktan ito sa huli nitong sinabi. Napapikit ako, dahil parang naramdaman ko rin ang sakit na nararamdaman nito. Bakit inaalagaan mo ako? Dahil ba sa utang na loob mo sa kapatid ko? Tanong ko dito habang pihil ang hininga. Gusto kong malaman ang totoo mula dito. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. A sort of. But I care for you not just because of your brother. I care for you because I like you, wika nito na ikinagulat ko. Nang dahil sa gulat, ay napabaling ako dito. Bumilis ang tibok ng puso ko, noong magkasalubong ang mga tingin namin nito, at halos magkadikit ang mga mukha namin. What? Anong sinabi mo? Natataranta na tanong ko dito. Sobrang bilis din ang tibok ng puso ko, na parang ayaw nang magpaawat. Napalunok laway ako, noong imbes na sumagot ito ay isinubsob nito ang mukha sa leeg ko. Greg, tawag ko dito habang bahagya itong itinutulak. Lalo naman itong nagsumiksik sa akin. Ano ba? Can you repeat what you said? Bakit ba panay ang siksik mo sa akin? Hindi pa rin mapakali na tanong ko dito. Umaasa ako na sana ay tama ang narinig ko. I feel shy, sagot nito na muntikan ko ng ikatawa. What the? Hindi ko inakala na nahihiya rin pala ito sa akin. Nagmukha itong bata, and yes, I really like you since you are 17 years old. I'm pedophile. Wika nito na bumitaw na mula sa pagkakayakap sa akin, para umayos ng higa at tumitig sa kisame. Napansin ko ang habol nitong hininga. Sa palagay ko ay kinakabahan ito. Napamaang naman ako dahil sa sinabi nito. 17 years old. Pero nagkakilala lang tayo 6 months ago. Noong nag-aagaw buhay si Kuya, wika ko dito na hindi maiwasang malungkot, dahil naalala ko na naman si Kuya. I see. Hindi mo talaga ako naaalala. Ako yung bisita ng kuya mo sa bahay niyo noong graduation day. Natigilan ako sa sinabi nito, habang pilit na inaalala ang araw na sinasabi nito. Hindi makapaniwala na napabangon ako sa kama, noong maalala ko ang araw na iyon. Ikaw yun. Hindi makapaniwala na tanong ko dito. Tumango ito bago ipinikit ang mga mata. Kinilig ako bigla sa nalaman ko. You mean, mas nauna ka magkagusto sa akin? Paano? Tanong ko ulit dito. I saw your picture. You just got my attention, pag-amin nito na ikinamaang ko.
Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi nito ngayon. I don't know how to react, nasabi ko na lang dahil sa kawalan ng masabi. Nagulat ako noong bigla na lang akong hinigit ni Greg pahiga sa kama. Agad itong dumungaw sa akin. Then I'll tell you how, wika nito na nagawa pang komandat sa akin. Napamaang ako, dahil ngayon ko lang ito nakitang ganito. After confession, the couple should kiss, wika nito, habang unti-unting sumisilay ang ngiti sa labi. Napansin ko na napatingin si Greg sa labi ko. Napalunok laway ako, lalo na noong dahan-dahan na nitong inilalapit ang mukha nito sa akin. Nataranta ako bigla. Hindi mo pa rin ba ipaparehistro ang kasal natin? Tanong ko dito para lang tumigil ito sa ginagawa. Nakahinga naman ako ng maluwag, noong medyo inilayo nito ang mukha sa akin. Bahagya pa itong natulala, na para bang napaisip pa ito ng malalim. Later, wika nito bago ako mabilis na dinampyan ng halik sa labi. Mabilis din itong umalis ng higaan pagkatapos. Hindi pa ako nagsisipilyo Greg. Nakamulaga ang mata na wika ko dito. That's fine wife, wika pa nito na lalong nagpamaang sa akin. Fix yourself Mira, we're going to register our marriage, dagdag pa nito na nagpabilis na naman ng tibok ng puso ko. How about our class? We will go after marriage registration. Don't worry wife. Sagot nito bago pumunta sa loob ng CR para siguro maligo. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Kanina pa ako nakatingin sa marriage certificate namin ni Greg, habang nasa loob ng kotse nito. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon, naganap na kami nitong mag-asawa. Are you regretting now? Tanong sa akin ni Greg, habang nagmamaneho ito papuntang school. Hindi lang ako makapaniwala. Nakangiti na sagot ko naman dito. Then believe it now. Nang malapit na kami sa school, ay tumigil na ang sasakyan ni Greg. Alam ko naman na hindi kami nito pwedeng magsabay, dahil baka kung ano pa ang isipin ng mga estudyante. I'm sorry wife but we should hide our relationship because. Hindi na nito na ituloy ang iba pa nitong sasabihin, dahil mabilis ko itong hinalikan sa pisngi. I understand master. Don't worry. Nakangisi na wika ko dito. Halata sa itsura nito ngayon na nagulat ito sa ginawa ko. Una na ako sa inyo Sir De Leon. Dagdag ko pa dito na akmang bubuksan na sana ang pinto ng kotse ni Greg, kung hindi lamang ako nito pinigilan sa braso. I'm still your husband here, wika nito bago ako hinalikan sa labi. Napamulaga ako, lalo na nung maramdaman ko na hindi lang basta dampi ang ginagawa nito, dahil gumagalaw ang labi nito sa labi ko. He is kissing me passionately. Napansin ko na nakapikit rin ang mga mata ni Greg, habang hinahalikan ako. Nataranta ako bigla, dahil hindi ko alam kung paano tumugon sa halik nito. Ipipikit ko na rin sana ang mata ko, para damhin ang halik nito nung bigla naman itong bumitaw sa akin. Napansin ko na may nakakalokong ngiti ito, dahilan para uminit ang magkaiba kong pisngi. Kihil ang naging paghinga ko, noong buksan nito ang pinto ng kotse sa gilid ko. See you later, wika pa nito na tumingin pa sa akin. Napalunok laway ako, dahil sobrang lapit nito sa akin. Nagmamadali akong lumabas ng kotse nito. Nakahinga ako ng maluwag dahil doon. Napangiti ako pagkatapos habang napapahawak sa aking pisngi. Masyado ka namang kinikilig Mira suwi ko sa aking sarili. Naglalakad na ako malapit sa may gate ng school, noong may bigla na lang humigit sa akin papunta sa gilid ng isang poste. Napamulaga pa ako noong malaman ko na si Yvette pala iyon. Masama ang tingin nito sa akin. What are you doing? Nagtataka na tanong ko dito. Nanlisik naman ang mga mata nito sa akin. Naalala ko bigla dito si Hanky, na lihim kong ipinagpapasalamat na wala na sa bahay, dahil tuluyan na itong pinalayas ni Greg. What is your real relationship with Sir De Leon? Tanong nito sa akin, dahilan para kabahan ako ng sobra. Nakaramdam ako bigla ng pagkataranta. Umiwas ako dito ng tingin. We have no relationship, pagsisinungaling ko dito, habang napakagatlabi, at lihim na dumadalangan na huwag na itong mag-usisa pa. You are lying. I saw you Mira, wika pa nito na ikinatingin ko dito. Napansin ko na nakakunot ang noo nito, habang pinagmamasdang mabuti ang mukha ko. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko, dahil sa sobrang kaba.
Nagkakamali ka lang siguro, sagot ko dito, naaalis na sana sa harapan nito noong harangan ako nito. Are you in a relationship with him? What the? Actually. Baby Mira. Agaw pansin sa amin ng isang boses na lihim kong ikinatuwa. Agad akong bumaling kay Kuya CK, na alam ko na siyang tumawag sa akin. Kuya CK, nakangiting usol ko sa pangalan nito, bilang pasasalamat sa bigla nitong pagdating. Naramdaman ko na dumikit sa akin si Yvette, na ikinatingin ko dito. Napakunot noo ako noong mapansin ko na namumula ang magkabila nitong pisngi, habang nakatitig kay Kuya CK. Do you know him? Bulong pa nito sa akin na ikinangiti ko. Gamaan naman bigla ang pakiramdam ko, dahil sa wakas ay nakalimutan na nito si Greg. Sa palagay ko ay hindi na dapat ako mag-alala. Yes, I know him, sagot ko naman sa tanong nito. Tumingin naman ito sa akin, na para bang nakikiusap. Pwede mo ba akong tulungan sa kanya? Bulong pa nito sa akin, na ikinatawa ko ng mahina. Napatingin ako kay Kuya CK, na ngayon ay napansin ko na nakatuon din ang tingin kay Yvette. Sa tingin ko ay hindi ko na kailangan pang tulungan ang mga ito. Napapakamot ako sa ulo ko, habang pinagmamasdan sina Maxen at Yvette, na ngayon ay naghahabulan. Kanina pa ako naririndi dito, dahilan para hindi ko maintindihan ang research paper namin. Nandito ulit kami ngayon sa bakanteng classroom, para gawin ang thesis namin. Pahingi naman ng number ng kapatid mo Max please. Pakiusap pa ni Yvette kay Maxan, habang panay ang sunod sa best friend ko. Kanina pa ganito si Yvette kay Max, simula nang malaman nito na kapatid ng best friend ko si Kuya CK. Napailing-iling na lang ako. No, we're not close and I don't like you for my brother. Frankang wika ni Max kay Yvette na umirap pa. Humalukip-kap sa tabi ko si Maxan, habang si Yvette naman ay nakanguso nung tumabi sa best friend ko. Kumapit pa ito sa braso ni Maxan. Why don't you like me? Tanong pa nito. I just don't like you. Sinaktan mo si best friend Mira at saka metar ka, nakaismid na sagot naman ni Max kay Yvette. But I also have good sides, and I'm regretting what I've done to your best friend. She's my friend now, right best friend Mira? Wika naman ni Yvette na bumaling pa sa akin para tanungin ako. Nag-pretty eyes pa ito sa akin, kaya tumango na lang ako. Si friend ko na siya, kaya friend na rin tayo. But wait, hindi pala. You are my sister-in-law, masayang wika ni Yvette, na para bang sigurado na ito sa mga sinasabi nito. Inirapan na lang ito ng best friend ko. Whatever, mataray na wika pa ni Max. Ang totoo ay hindi ko alam kung bakit narito ngayon si Yvette. Ang alam ko kasi ay gumagawa rin ng research paper ang mga kagrupo nito. Napabuntong hininga na lang ako. Sa tingin ko ay talagang tinamaan ito kay Kuya CK. Natutuwa ako dahil nakalimutan na nito si Greg, pero nalulungkot din dahil kami naman ni Maxan ang kinukulit nito. The foods are here. Bungad ni Yemen habang nakangiti, at may mga dalang pagkain na talagang pina-order namin dito, para hindi na kami maabala sa paggawa ng research paper namin mamaya. This is for you Mira, pinabibigay ni Uncle, wika ni Yemen noong makalapit ito sa akin. Napatingin naman ako sa pagkain na sinasabi nito. Napangiti ako noong makita ko ang paborito kong chicken curry. Sinong uncle? O sisa naman ni Yvette habang nakakunot ang noo, at nakatingin sa akin. Nagkibit balikat lamang ako. Secret, sagot naman dito ni Yemen. Hoy nasaan yung foods ko butiki? Tanong naman ni Maxan. Nothing. What? Bakit wala? Nanlilisik ang mata na tanong ulit ng best friend ko. Napaasak naman ng mahina si Yemen. Hati na lang tayo, sagot ni Yemen na nagsimula ng lumapit kay Max. Nanlaki naman ang mga mata ng best friend ko dahil sa gulat. Nanibago rin ako sa ikinilos ni Yemen. No way. Bakit ba kasi hindi mo na lang ako binilhan? Agad na reaksyon ni Max nang makabawi ito sa gulat. Paano kita bibilhan kung hindi ka naman nagbigay ng pambili? You are not my girl for me to buy your food for free, masungit na sagot naman ni Yemen. Natigilan naman si Max, at hindi makapaniwala na tumingin na lang kay Yemen. Napailing-iling na lang ako, bahala kayo dyan. Pasimple akong naglalakad papunta ngayon sa sasakyan ni Greg, dahil naisip ko na sa loob na lang ng kotse ito hintayin.
Kaliwat kanan ang tingin ko sa paligid, dahil baka mayroong makakita sa akin. Nakahinga ako ng maluwag noong sa wakas, ay matagumpay akong nakapasok sa kotse ni Greg na walang nakakakita. Napangiti ako dahil doon. Umupo ako ng maayos, at isinandal ang aking likod sa upuan. Kinuha ko ang isang garapon ng gummy worm sa aking bag, at ipinatong yun sa aking kandugan. Napapangiti na sinimulan ko iyong kainin. Nawala ang atensyon ko sa aking kinakain, at nawala rin ang aking ngiti noong mapatingin ako sa labas ng kotse. Napasimangot ako noong matanuan ko si Greg na inaalalayang makapasok ng kotse nito si Ma'am Bueno. Pakiramdam ko ay biglang lumino ang paningin ko, dahil kitang-kita ko kung paano hawakan ni Ma'am Bueno ang braso ni Greg. Nakangiti pa ito na halata namang tuwang-tuwa sa sitwasyon. Nakaramdam ako bigla ng inis, at para hindi na iyon madagdagan pa, ay iniiwas ko na lang ang atensyon ko sa mga ito. Ang napagbuntunan ko tuloy ng inis ay iyong gummy worms. Sunod-sunod ang naging pagsubo ko noon. Nang maramdaman ko na papasok na sa kotse si Greg, ay halos idikit ko ang katawan ko sa may bintana, para lang hindi mapalapit dito. Hindi ko rin ito binalingan ng tingin, noong maramdaman ko na umupo na ito sa aking tabi. "Wear your seatbelt, wife." Narinig ko pang wika ni Greg, pero nagpanggap ako na wala akong naririnig. Nagpatuloy lang ako sa pagkain ng gummy worm. Narinig ko naman ang mahinang pag-osek ni Greg. Hard-headed, wika pa nito, bago ko naramdaman ang paglapit nito sa akin. Kihil ang paghinga ko noong dumukwang sa akin si Greg para ayusin ang seatbelt ko. Pinipigilan ko rin ang sarili ko na mapatingin dito. Sunod-sunod ulit ang ginawa kong pagkuha at pagkain sa gummy worms, para mawala ang atensyon ko kay Greg. "I'm jealous with your gummy worms." Hindi ko inasahan na sasabihin ni Greg, na ikinatingin ko dito. Naiwan tuloy sa bibig ko ang kinakain kong gummy worm. "I also want to taste it." Dagdag nito bago kinagat ang gummy worm na nasa bibig ko, dahilan para magkalapat ang mga labi namin. Napamulaga ako sa gulat. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi. Nang makuha nito ang gummy worm sa bibig ko, ay umayos na ito ng upo, at sinimulan na nitong paandarin ang kotse. Nawalan naman ako ng imak, at napalunok laway na lamang. Pagkarating namin sa bahay, ay wala pa rin akong imak. Naiisip ko pa rin kasi ang nakita kong tagpo kanina Greg at Ma'am Bueno. Pagkababa ko ng kotse, ay nagulat ako noong bigla na lang akong binuhat ni Greg. "What are you doing, Greg?" Gulat at kinakabahan na tanong ko dito. Napakapit ako sa leeg nito, dahil sa gulat. "Do our tradition. Carrying wife inside the house after marriage," sagot naman nito. Hindi na lang ako umimik. Noong tuluyan na kaming nakapasok ng bahay, ay agad akong umalis mula sa pagkakabuhat sa akin ni Greg. "I'll go to my room. Doon muna ako tutulog," wika ko may Greg bago patakbong umakyat ng aking kwarto. Narinig ko pa ang pagtawag nito sa akin, pero hindi ko na ito pinansin. Naligo agad ako noong makapasok ako ng aking kwarto. Pakiramdam ko kasi ay sobrang lagkit ng katawan ko. Nagpapatuyo na ako ng aking buhok gamit ang blower, noong bigla na lang pumasok ng aking kwarto si Greg. Agad kong tiningnan ang suot ko ngayong bathrobe para ayusin iyon. "Are we okay?" Tanong ni Greg na ikinatingin ko dito. Walang express iyon ang mukha nito ngayon. Nakasandal ito ngayon sa pader, habang nakapamulsa ang dalawa nitong kamay sa suot nitong night pants. Napansin ko na bagong polygo rin ito, "Mira, pukaw nito sa akin." "Oo naman," sagot ko dito na nagpakunot sa noo nito. Nag-iwas naman ako ng tingin dito. "Stop lying, Mira. Akala ko ba ayos na tayo? Nagsisisi ka na ba na naging asawa mo ako?" Tanong ulit nito na halata sa boses ang lungkot. Hindi ako nagsisisi." "Then why are you acting so weird again?" Nakakunot ang noo na tanong nito sa akin. Muli akong napayuko at napakagat labi. "I saw you with Ma'am Bueno," pag-amin ko dito, habang napapanguso. Napabuntong hininga pa ako. Mga ilang segundo siguro ang lumipas nang marinig ko ang mahinang pagtawa ni Greg. Naguguluhan na nagangat naman ako ng tingin dito. Napansin ko na papalapit na ito sa akin. "Childish," wika pa nito dahilan, para suman ko ito ng tingin. "Anong childish? Childish ba ang magselos?" Nakanguso na tanong ko dito.
Nabigla pa ako noong hinawakan nito ang nakahaba kong nguso. Yes, so childish wife, sagot nito sa tanong ko. Stop pouting or else you'll become swan, dagdag pa nito bago binitawan ang aking nguso, para umupo sa tabi ko. Agad ko na lang inalis ang pagkakanguso ko. Kinuha naman nito ang hawak kong blower, para ito na ang magpatuyo sa aking buhok. Wala ka bang gusto kay Ma'am Bueno? Bakit naalalayan mo siya kanina? Tanong ko naman dito, na hindi maiwasang mapabuntong hininga. Narinig ko na naman ang mahinang pagtawa ni Greg, na lalong nagpasimangot sa akin. She sprained her ankle wife, that's why I help her. And don't worry because I don't like someone else, because you're the only one I like, sagot nito na lihim na nagpakilig sa akin. Okay, nangingiti na sagot ko na lang dito. Gumaan bigla ang pakiramdam ko. Naagaw ang atensyon namin ni Greg, noong biglang tumunog ang aking cellphone. Agad ko namang kinuha iyon. Nakita ko na gustong makipag-video call ni Kuya CK. Napangiti ako bago sinagot ang tawag nito. Naramdaman ko naman ang patuloy na pagbublower ni Greg sa buhok. Hello Kuya CK, bungad ko kay Kuya CK na nagawa pang kumaway dito. Nakita ko naman nang umiti ito. Hello baby Mira, balikbati ni Kuya CK sa akin. Naramdaman ko bigla ang pagtigil ni Greg sa pagbublower ng buhok ko. What did he call you? May inis sa tono na tanong sa akin ni Greg. Napatingin ako dito. Nahuli ko pa na masama ang tingin nito sa akin. What? Ganon talaga tawag sa akin ni Kuya CK, natatawa na sagot ko dito. Lalo namang kumunat ang noo ni Greg. Baby Mira, agaw pansin sa akin ni Kuya CK na nasa kabilang linya pa rin. Ibinalik ko naman ang atensyon ko dito. Yes Kuya CK. Narinig ko na lang na asek ni Greg, bago ko naramdaman ang pag-alis nito sa tabi ko. What's with him?